Prof. Ed, good morning at maraming salamat po. Good morning, Prof. Ricky, at good morning sa ating mga taga-pakinig. Opo, sige. So tayo invested dito. Yun na muna yung generic question natin. Ano ang ating nahita? Anong ating nakuha kahapon sa ikaapat na trial nitong ating impeachment trial ng ating Vice President Prof. Ed sa iyong basa kahapon? Alam mo, sisimulan ko dun sa sinabi mo kanina, no? Kung isantabi natin yung ating political biases. Kasi actually, medyo mahirap yan, Prof. Ricky. Alam mo naman na yun ang pinanghahawakan, no? Yun na lang ang talagang gamit na ginagamit, no, ng mga supporter ng Duterte at talagang pangmalakasan na yung kanilang presensya. Opo. Sa social media. Minomonitor namin yan at pinost nga namin yan, no, kahit sa aming website para maipakita yung spike, no, talagang more than 200% ang spike, no, ng social media operations. Opo. No, mula nung impeachment. At nabanggit ko yan kasi nga hindi mo makikita, hindi mo ma-appreciate, no, objectively yung ine-explain ni NBI Special Agent at Attorney Lotto. Yung ang tawag dito, investigasyon at yung resulta ng kanilang investigasyon, kung kumbaga meron ng piring kagad yung mata mo dahil nga dito sa pag-promote, no, ng political bias, ng mga fake news, ng misinformation, no. Now, having said that, simple lang naman, no, unang-una klaruhin na natin, no, tutukuyin ko na para dire-diretso tayo, Prof. Ricky, no. Kasi kahapon ang naging estilo ng alam mo, ang kakaiba dito, yung defense lawyers ng nasasakdal ni Vice President Sara Duterte, hindi lang naman yung mga private lawyers na nagsasalita doon, kasama na din dyan si Senator Amy, si Senator Adan Cayetano. At ang lalabas nila dahil ang NBI ay under DOJ and the DOJ under the President, the NBI acted for and on behalf of the President. Hindi ho lahat personal pagdating sa paggugobyerno. Nasa sa official din yan, ano, kung palalabasin yan, lahat yan ay personalan. Actually, sila lang naman ng personalan dyan, no? Kasi unang-una, yung Operation Romanov na ginagamit nilang excuse at meron daw silang witness to that effect, and I'm really I can't wait to see how they are going to handle that, no, by coming up with suddenly an excuse as far as Operation Romanov is concerned. Ang tawag dito, makikita natin that government agencies operate, no, as they are mandated to operate, no. Kaya nga motu proprio ang naging investigation diyan. Sa madaling sabi, hindi na kailangang iutos ng Pangulo yung pag-iimbestiga diyan kasi yan yung plinay mo na explanation ni Attorney Lotto already explains why it had to be investigated. Meaning, even if, for the sake of argument, no, sabihin natin na wala naman talagang kinausap, yung consistency na lang, Prof. Ricky, hindi lang naman doon sa press conference na mura siya ng mura niya sinabi na gusto niyang patayin ang Pangulo. No? Nakailang press conference siya na sinasabi niya na nakikita niya yung sarili niyang tinatanggal niya yung ulo ng Pangulo. So in other words, this is not just a question whether there was a threat that was contracted or planned or what, but this is clearly inciting the people, no, at the very least to hate the President. And therefore inciting, no, chaos. Yung inciting to sedition, mga kababayan, ibig sabihin, yan pinapanukala mo, pinapahayag mo at tawag dito, parang you are pushing, paano ba sa Tagalog yung, you're pushing the people to Inuudyukan mo.
Inudyukan mo Oo. ang mga tao na huwag sundan Yes. ang batas at bagkus labanan ng gobyerno, no? Kasi nga ang gusto nilang mangyari magkaroon ng EDSA. Oo. Actually yun ang talagang dahilan niyan. And therefore, no, this is really a serious threat. No, kahit pa sabihin natin na hindi walang kinausap. Kaya nga under the law at ito yung bentahe ng depensa kasi kailangan mo ma-explain mabuti kasi very technical, no, Yeah, pagdating sa pagtingin sa batas. Mm-mm. Sa mata po kasi ng batas, wala namang tinatawag na conditional na threat. Threat. A threat is plain Absolute. and simple a threat. Oo. No? And at ang masama pa dito, wala nang kinontratang pagpalagay mo, wala nang kinontratang hitman Mm-mm. ang pangalawang pangulo. Yung conditional na yun yung pinaka-danger doon eh. Yeah. Paano? Alam mo, ang isang presidente, no? Hindi mo masasabi kung ilan ang merong interesado na mamatayan o mawala sa pwesto. Marami yan. Yun. So sa madalit sabi, no, at ganoon din ang pangalawang pangulo, hindi mo masasabi na ang kaaway lang niya na ay ang pangulo. Ay nako, Oo. medyo kakaiba 'yon, ano? So sa madalit sabi, paano kung merong nasaktan sa kanila o may pinaslang sa kanila na hindi naman yung isa ang sinasabing may kinalaman, that will trigger events, no? Yeah. And that is exactly what Attorney Loto, the NBI special agent, was trying to explain yesterday. At yun din ang dahilan kung bakit why Senators Amy and Alan Cayetano were triggered. No? Yeah. Because precisely it would really be impossible to defend, no, or to disprove, no, or discredit that kind of not only testimony but object evidence. Oo. Kasi nga ang parang ang lawak na noon nung binanggit na yon. At medyo sa isang ako lang pero medyo parang pagbasa lang ito do sa demeanor ni Attorney Lotok. Parang lawyer siya pero mayroon siyang parang sociological imagination do sa part na yun, ha. Alam mo naman, Prof. Ricky, ikay professor din. At yun ang lagi namin ine-explain sa mga estudyante namin sa San Beda University Graduate School of Law. Oo. Na alam mo, dito sa atin kasi sa Pilipinas hindi gaanong ginagawa yan. Pero sa ibang bansa, a lawyer doesn't stop to be an accountant, a sociologist, an economist. In fact, many of the professional journals, no, that you read, bawa American Political Science Review, no, or International Political Science Review, hindi lahat na nagsusulat diyan puro political scientist lang. Marami diyan na mga abogado kasi hindi mo pwedeng hindi himayin ang isang political issue, lalo na sociological issue. In fact, maraming Theda Skocpol, for example, is a sociologist, but he became president at one time, no, of the American Political Science Association. Kasi nga, interdisciplinary yan. Kaya in the first place, the law is an application of real issues, no, in a society. Right. So talagang hindi mo maiwasan ang interpretasyon ng batas nakasandal palagi sa kung ano ang totoong nangyayari sa komunidad. Oo. Prof Ed, from a political view, yung I don't know, ang una siguro ay natibag ba ng depensa kahapon yung, kasi 'di ba ang sinasagot ni Attorney Jeremy ngayon ay yung bakit at paano nangyari na inimbestigahan nga ng NBI itong threats na ito, no? Yung pinatutunayan nila. Pero tinitibag yun ng depensa kahapon, first yung mga technicalities, 'di ba? At nakapaloob doon sa gusto talaga nila, yung main argument nila na selective ito dahil kahit may threat din sa buhay ng Vice President, hindi naman yun na i-push kagaya ng pag-push doon sa pagte-threaten niya. So, anong tingin mo doon? Anong basa mo doon? From a political perspective lang.
Yun na yung political reaction ko, Prof. Ricky. Natatawa ako eh. Kasi, Oo. alam mo, unang-una, yung pagtibag na tinatawag mo, hindi ko alam kung anong kinalaman ng typo error doon. Ano? Mm. Napakaraming mga abogado na nag-react na dyan na ini-insist nila yung typo error. No? Oo. Pangalawa, paano mong titibagin? Yun lang tanong nga ni Senator Bam, medyo revealing yun no? Was there any point at all that the contracting of assassination, no, or the threat itself was denied by the was this by the Defense. Vice President, Oo, no? oo. Kaya nga sila sabi ni Senator Bam, hanapin ninyo doon sa statement ninyo, Mm. no? Kung talagang meron, kasi blanket general Oo. denial sila doon, Oo. no? So that's very telling. Ibig Yes. sabihin, no, kung wala kang categorical denial na hindi ko trineten, hindi ako nagplano at hindi ako kumausap ng mamamatay tao, ibig sabihin, hindi mo talaga ma-deny na ginawa mo talaga yon. Kasi paano mo nga i-deny? Meron ang object evidence, no? Oo. Yun ang tinatawag na prima facie. Ibig sabihin, it's right at your face, Oo. no? Na naandun yung ebidensya, object evidence, konkretong ebidensya na nangyari at ginawa. Kaya yun ang rason kung ba't tinatanong ni Senator Bam yun. Pangatlo, Prof. Ricky, ikaw, kung halimbawang ikaw trineten, Mm. ang tawag dito, siguro, bago pa man mangyari yung press conference na yon, nalaman na ng law enforcement yon. Yun. Kasi nga mga kababayan, ang NBI po ay hindi lang ahensya ng Pangulong Marcos. Mhm. Yan po ahensya ng gobyerno ng Pilipinas, Yun. no? Sa madalit sabi, yung pong kanilang mandato, no, to motu proprio, ibig sabihin kahit walang nagrereklamo na imbestigahan ang isang importanteng issue, gagawin nila yan regardless kung sino ang involved, Oo. regardless kung sino ang natetreten. Ang problema, yung Operation Romanov, hindi naman natin nadinig yan Yes. no? Hindi natin nadinig yan nung nag-threaten ang pangalawang pangulo. Walang ganun. Oo. No, nadinig lang natin doon sa biglang nagtatanong sa kanya, nakasama doon sa press conference, no? Oo. Sa madalit sabi, no, yung Operation Romanov, sa totoo lang, Prof. Ricky, at magandang mailabas din yan sa mga media organizations. Mm. Ang tanda ko, at yun din ang sinabi ko sa mga kakilala ko, tingnan nyo nga yung speech ni Mayor Baste sa Club Pilipino. Doon ko unang narinig yung Operation Romanov. Doon talaga. No? At hindi naman sinabi ni Mayor Baste na yung Operation Romanov plano laban sa pangalawang pangulo. Hindi. In fact, he was saying that what happened to the Romanovs might happen to you, Mr. President. Yun ang sinabi niya. Yes. Sa madalit sabi, it's an indirect threat also to a certain extent. So sa madalit sabi, kung totoong merong quote-unquote Operation Romanov, dapat kung hindi man yan narinig na ng NBI, kasi imposibleng hindi naman nakatutok sa security issue ang mga ahensya ng gobyerno, kung totoong merong ganun, dapat ini-report din ng Vice Presidente. Noon pa lang. Kasi hindi lang po, noon pa lang, hindi lang po NBI ang ahensya ng gobyerno. Kasama din po dyan yung Presidential Security Group. At yung Presidential Security Group, ang mandato po niyan, mga kababayan, hindi lang po para bantayan at i-secure ang Pangulo, ang First Family at ang iba pang opisyal, kung hindi kasama po dito ang pangalawang Pangulo. Yes. At huli-huli, Prof. Ricky, nung tinanong nga doon sa trial kahapon, nung tinanggal yung mahigit 70 yata na security ng pangalawang Pangulo, ilan pa po ang naiwan? Ang sagot, Prof. Ricky, 335. Grabe. No? So, sa madalit sabi, kung
ganon kadami yung security mo, hindi pa ba sapat yun? Oo. Ibig bang sabihin dahil binawasan ng mahigit sa madalit sabi, mahigit 400 ang kanyang security nung una, ano? At nung nabawasan ng mahigit 70, ibig bang sabihin nabawasan ng security? Hindi na secure ang pangalawang pangulo, in other words. Oo. So yun na sa dami ng iintindihin mo, Prof. Ricky, hindi ko alam kung ano pang pwedeng lusot ng pangalawang pangulo at hindi ko na alam kung ano pang pwedeng irason ng DDS dito. Oo nga. At saka importante yung binanggit mong sa role ng NBI kasi doon sa trial kahapon kaya paulit-ulit din si Attorney Lotok na nung sumulat sila, they were actually asking the respondent or the vice president na bigyan nyo kami ng konkretong ebidensyang pagsisimulan ng threat sa buhay ng Exactly. vice president. Kasi hanggat wala, Exactly. 'di ba? Hanggat wala 'yun, sinasabi nila, bulag kami. Paano kami kahit pa moto proprio ito, anong pagsisimula namin? Parang ganon. Yan yung binabanggit mo Exactly. Oo. At hindi lang yun, Prof. Ricky, yung dapat na inimbestigahan na di umano ng NBI, hindi nga nabanggit yung Operation Romanov na yun. Yeah. Lumabas na lang yung Operation Romanov ngayon. At yan nga, meron daw silang witness to that effect. Asos, kung meron pala, tingnan natin kung anong sasabihin itong witness na ito. No? Kasi alam mo, kompleto sila ng production staff, pati Yes. director. Yes. So tingnan natin kung paanong latag nila. Kaunting din lang, baka yan din ang dahilan kung mapapansin po ninyo yung mga nakikinig nanonood sa atin kahit yung mga legitimate media organizations hindi sinasakyan yung Romanov 'Di ba? Hindi alam mo, kaya nga, Prof. Ricky, yung mga legitimate media organizations, kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, bayaran kayo lahat. No? Kasi nga hindi nga Hindi daw nyo ninyo kinukover. Isipin mo kung siguro ilang libo kayong mga reporter sa iba't ibang media organization. So ibig sabihin, nabigyan kayo lahat ng malita, hindi maleta, malita. Ay nako, tingnan natin pag sila nagpresent, di saka tayo mag-research niyan ng mga panahon ng mga Bolshevik sa Russia, di ba? Saka natin paliwanag. Kaya nga palagay ko walang kumikitang programa ngayon paghapon kasi nakatutok lahat sa Senado. Nakatutok lahat. Opo. Naku, wala, kahit drama sa radyo, walang nakikinig ngayon. Opo. So sige, salamat Prof. Ed at di kami nagpapasalamat sa iyong analysis at sa susunod tayo maghuntahan ulit. Mahaba-haba pa ito. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Prof. Ricky. Thank you. Professor Edmund Tayo, political analyst and president at